Isang hinihinalang drug pusher sa Maynila ang napatay matapos di manong manlaban sa mga pulis. Lumabas naman sa Senate hearing kanina na ang Baseco compound sa Tondo ang pinakaapektado ng droga sa Maynila. May report si Rafi Tima. Tatlong tama ng bala sa dibdib ang tumapo sa buhay ni Edwin Nazario na isa umanong tulak ng shabu sa Pandacan, Maynila. Dati na raw sumuko sa Oplan Tokhang ang nanlaban umanong suspect pero patuloy pa rin sa pagtutulak. Sa pagdinig kanina ng Senado, sa extrajudicial killings at problema sa droga, special mention ang isang lugar sa Maynila kung saan talamak umano ang bentahan ng droga. Sa Maynila, saan-saan ang droga? Based on the report provided to us by PIDEA, the most affected barangays are in the Tondo district in Manila and also in... Which part of Tondo? Pritil? On the western part, Your Honor, Tagalangin? yes, in Baseco. Aminado mga opisyal ng barangay dito sa Baseco, target talaga ang kanilang lugar ng mga drug groups dahil bukod sa marami silang kliyente sa lugar na ito, ginagawa rin daw itong taguan ng mga high-profile drug suspects dahil mahirap itong pasukin. Lumipat na sila rito, nagkalat na sila dito sa Dubai, dito Block 6, Block 7 sa Dubai, Block 15. So dito, kakaunti na lang dito, yung iba wala na nga talaga dyan. May 8 high-profile drug suspects daw na nasa Baseco, kaya naman humingi sila ng tulong sa PIDEA at PNP dahil kulang ang kanilang resources. Yung sinasabi ko sa inyo na ibang high personalities, wala na rito. Pero continuous yung kanilang aktibidades rito, gamit yung kanilang mga taong pinagkakatiwalaan. Samantala, binasahan na ng sakdal ang dating sexy star na si Sabrina M. sa Quezon City, RTC Branch 84 dahil sa kasong pagtutulak ng droga. Ang aktor namang si Mark Anthony Fernandez mukhang nakapag-adjust na sa Pampanga Provincial Jail, nakapag-jogging at nakapaglakad-lakad na siya kaninang umaga. Tanging abogado pa lang niya ang muling nakadalaw sa kanya. Sa oras na bumisita raw ang sinuman sa kanyang kaanak o kaibigan, dapat daw sumunod sa pila at patakaran ng mga ordinaryong dalaw. Rafi Tima, GMA News.